Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Brother Ron mula sa Metanoia Christian Ministries. Ngayon po ay linggo at tuwing linggo po ng alas 8 ng gabi ay meron po tayong Tagalog na live Bible study. Kanina po, nakakalungkot man pero hindi po nakikisama ang internet connection kaya pasensya na po at ang ginawa ko na lang ay ito po, mag-record na lang po tayo ng kung anong aralin natin ngayong gabi at i-upload na lang po sa ating Facebook page at sa YouTube page ng Metanoia Christian Ministries. Kaya pasensya na po kung medyo bitin yung usapan natin kanina. Pero ito po, pagpatuloy po natin ang sa salita ng Diyos. Amen? Ngayon po, ang turo po ngayon ay mula sa libro ng ikalawang Korinto, sa ikalimang kabanata. At umpisa po tayo sa ikalabing-anim na talata. Ikalawang Korinto, ikalimang kabanata, sa talata 16. Amen? Kasi kanina medyo hirap po dahil putol-putol Sa gitna ka nung gusto mong sabihin, biglang mawawala yung connection. Pero okay lang po yan. Nagpapasalamat po ako sa bawat isa sa inyo na nandito po at uhaw sa salita ng Diyos. Amen. Basa po tayo. Nasusulat, kaya ngayon, ang pagtingin natin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong una ay ganon, ang ating pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon, hindi na. Ano po sinasabi dito? Alam niyo mga kapatid, ang napansin ko kasi, lalo na sa maraming simbahan, iba-ibang grupo, iba-ibang napansin ko ang Kristiyano, grabe makapaghusga sa kapwa. Di ba? Pero nangyayari po yan kasi ang tinitignan natin yung batay sa sukatan ng tao. Yun ang nasusulat sa libro ni Juan, sa ikatlong kabanata ng libro ni Juan, talata 6, nasusulat po, ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ipinanganak ay ayon sa espiritu ay espiritu. So laman sa laman, espiritu sa espiritu. Amen? So, ang punto ko po, nung tayo'y ipinanganak muli, nung tinanggap natin na si Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas sa ating puso, naging bago na po tayo. Natanggap din po natin, hindi lang po ang kaligtasan, ngunit natanggap po din natin ang kanyang espiritu na ngayon ay namumuhay at nananatili na sa atin. Amen? Nung bago natin maging maitalagang Panginoon si Jesus sa ating puso at sa ating buhay, ang espiritu natin ay patay. Patay. Ang nabubuhay lang sa atin ay laman, itong katawan lupa natin at yung kaluluwa. Magkaiba po yung kaluluwa at saka espiritu. Magkaiba po yun, di ba? Kaya ngayon, sinasabi po dito sa libro ni Juan, kung anong ipinanganak ayon sa laman ay laman, kung ano ang pinanganak ayon sa espiritu ay espiritu. Ang problema ho kasi, ang Kristiyano hanggang ngayon, hinuhusgaan pa rin ang isa't isa ayon sa laman. Batay sa sukat ng pagkatao, sa sukat ng tao, na hindi naman dapat. Kasi, alam niyo po, sa ngayon na tunay na buhay ang Panginoong Jesus sa inyong buhay, sa inyong puso, hindi na tayo hinuhusgaan ng Panginoon ayon sa ating itsura, ayon sa ating kaalaman, ayon sa ating kasalanan, ayon sa ating kayamanan, ayon sa ating koneksyon o napag-aralan. Hindi po yan ang sukatan na kung saan ano ba yung pananaw sa atin ng Panginoon. Hindi po yun. Yung mga bagay po na yun ang nakikita lang ng kapwa-tao natin. Pero ngayon, dahil kay Jesus, dahil sa Panginoong Jesus, kapag ngayon tinitignan na tayo ng Panginoon Diyos, ang nakikita niya sa atin ay kanyang anak. Hindi alipin, hindi isang pasaway na makasalanan na ganito, hindi po. Kapag ikaw ay tunay na ibinigay mo ang inyong puso sa Panginoong Jesus, nagbabago ang iyong pagkatao. Isa ka ng bagong nilalang. Kaya kapag tinignan ka ngayon ng Panginoon Diyos, ang nakikita niya, anak, dahil bago ka na. Bago ka ng anyo. Pero yun nga ang aking tanong, bakit ba ang Kristiyano mahilig pa rin humusga ayon sa laman?
Bakit na ang Kristiyano ginagamit pa rin na yung pagtingin nila sa kapwa-tao nila hindi batay sa mata ng Diyos, hindi batay sa ginawa ng Panginoong Hesus, pero batay sa sukatan ng tao. At hindi po yata ano yun, di ba? Kasi hindi natin kayang mahalin ng tunay. Di ba po, utos po ng Panginoon yan, na mahalin natin ang isa't isa. Na ang patunay na tayo ay tunay na alagad ni Jesus ay tayo'y magmahalan. Mahalin natin ang isa't isa. Di ba sa libro ni Juan, sa 13 kabanata yata yun. Ngayon, utos po ng Panginoon yan. Sabi niya, ang ebidensya, ang patunay na ikaw ay isa kong tunay na alagad, ay mahalin nyo ang kapwa. Mahalin nyo ang isa't isa. Yan ang tunay. Yan ang tunay na akin, yung kayang magmahal. Ngayon kapatid, kaya ko po pinapakita sa inyo itong talata sa 2 Korinto, ay dahil kung hindi natin matutunan na makita ang kapwa natin sa pananaw ng Diyos, sa pananaw ng Panginoon, na hindi na tayo ayon sa laman, pero ayon sa Espiritu. At hindi mo makita ang inyong kapwa na bagong nilalang na to, na ipinanganak na siya muli, na si Kristo Jesus ay namatay para sa kanya. Kapag hindi mo kaya makita ang inyong kapwa na ganun, mahihirapan kayong mahalin ang iyong kapwa. Mahihirapan yung gawin ang utos ng Panginoon. Ng Panginoong Jesus na sabi niya, ang ebidensya ng tunay na alagad ay nagmamahalan. Hindi natin kaya mahalin ang ating kapwa gamit ang sarili lang natin pagmamahal dahil hindi po tayo perpekto. Ngunit kapag tayo natanggap natin ang tunay na pagmamahal mula kay Kristo at naintindihan natin kung ano ang ginawa niya sa krus at anong ginawa niya para sa atin, para magkaroon tayo ng bagong buhay, matututunan po natin makita ang kapwa natin mula sa kanyang mata. Na kapag nakikita natin ang kapwa natin, hindi niya nakikita yung makasalanan na ito yung ginawa, na ganito. Pag nakikita natin ang kapwa natin, makikita natin ang isang tao na sobrang mahal ni Jesus. Na sobrang mahal ni Jesus, na pinili ni Jesus ibigay ang kanyang buhay para sa taong yun. Mga kapatid, mabigat na turo to. Dahil, isipin nyo po, lahat naman po tayo ay may mga kanya-kanyang laban sa buhay, may kanya-kanyang mga argabyado, may kanya-kanyang mga taong nanakit sa atin, o may atraso sa atin, di ba? Marami hong salbahing tao dito eh. Pero, kung tinignan mo yung taong yun, imbis na magalit ka at magbitbit ka ng galit o pait sa inyong puso, di ba? Makita mo siya, alam mo tong taon to, kaya ganyan kasalbahe yan. Kasi hindi niya pa nakikilala si Jesus. Itong taon to, kaya gumagawa ng masama yan. Kasi hindi niya pa naranasan ang tunay na pagmamahal ng Panginoon. Yung taong yan, kaya ganyan yung ginagawa niyan, hindi niya naranasan ang yakap ng banal na Espiritu. Hindi niya naranasan ang kapayapaan na mayroon natin kapag tinanggap mo si Jesus. Imbes na magalit ka sa tao, kapag tinignan mo siya sa ganun na lente, matututo kang mahalin siya. Amen? Kapag tinignan mo ang iyong kapwa Kristiyano, huwag mo siya husgaan ayon sa kung sino siya dati o anong ginawa niya. Dahil katulad mo, siya rin ay pinatawad ng Panginoon. Tulad natin, siya rin ay isang anak ng Diyos. Hindi po tayo perpekto. Hindi po tayo perpekto. Pero imbis na magtulungan po tayo at maghahasain po natin ang isa't isa at palakasin po natin ang loob ng isa't isa, ang dami po kasi sa ating mga kapatiran nagsisiraan. At hindi naman po tama yun. At yun po ay sinasabi dito sa talata na to. Na kapag tinignan natin ang kapwa natin, huwag natin titignan batay sa sukatan ng tao. Tignan po natin ang isa't isa mula sa pananaw ng Diyos na buhay. Amen? Mga kapatid, tayo ay magkakapatid. Tayo ay magkakasama, di ba, sa isang pamilya. Kung saan si Kristo ang ulo. Amen? Lipat po tayo sa susunod na talata. Amen? Sa ikalawang Korinto, balik po tayo sa 5 kabanata, talata 17. Nasusulat, kaya't kung nakipag-isa ka na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang.
Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Mga kapatid, napakaganda po nitong talata nito. Sobrang ganda po ng talata nito. Kadalasan po yung mga bagong Kristiyano, mga bagong nakakilala kay Jesus, ito po yung tinatakbuhan na talata, 'di ba? Ito yung kinakapitan nila. Ito yung isa sa unang pinakaunang nasa sa ulo nila na bersikulo na talata, 'di ba? Ngayon, ulitin ko lang po kasi sobrang ganda po nito eh. Nasusulat, kaya't nung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati. Diba? Wala na yung dati yung pagkatao. Wala na. Sa halip, ito'y napalitan ng bago. So mga kapatid, alam mo yung ibig sabihin ng wala na yung dati? Alam mo yung ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, wala na yung dati. Diba? Ganun lang kasimple. Ang pag wala na yung dati, wala na yun. Ganun lang kasimple yun. Amen? Pag wala na yung dati, wala na yung dati. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Isa ka ng bagong nilalang. Ito po yung sinasabi ko kanina sa naunang talata na bakit natin hinuhusgaan itong kapwa natin, kapwa Kristiyano natin, na ayon sa kanilang mga ginawa noon, ayon sa kanilang ugali, napalitan na ang kanyang pagkatao. Dapat matutunan natin makita ang isa't isa ayon sa mata ng Diyos na binigyan na tayo ng bagong pagkatao, na yung luma ay wala na. Ngayon mga kapatid, ito gusto kong paliwanag ng mabuti sa inyo dahil konti lang po ang naririnig ko nagtuturo nito. Sa unang libro ng Tesalonica, sa 5 kabanata, talata 23, nasusulat, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos, na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa, at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, tingnan mo to, ang buo nating katauhan. Mga kapatid, tayo po ay tatlong bahagi. Tatlong bahagi po ang isang tao. Amen? Tatlong bahagi po yan. Una ay espiritu, kaluluwa, at katawan. Kasi kadalasan po ang akala ng ibang tao yung kaluluwa at saka espiritu iisa lang. Hindi po. Malinaw na malinaw po sa salita ng Diyos na nasusulat na ang espiritu at kaluluwa ay magkaiba. Na ang buong pagkatao natin ay tatlong parte, tatlong bahagi, espiritu, kaluluwa, katawan. Paliwanag ko po yan. Ang katawan ay obvious naman po yun. Kung ano yung nakikita nyo sa itsura nyo, yung mukha nyo, katawan nyo, kamay nyo, yung physical na laman ninyo ay yan ang katawan. Obvious po yun. Ang kaluluwa natin, ito ang ang kaluluwa natin ay ang ating ugali, ang ating damdamin, ang ating mga emosyon, mga hilig natin, yung mga katangian natin, pagkatao natin ay dyan nahahanap sa kaluluwa. Kung ano yung yung ikaw mo. Kung sino ka, ugali mo, lahat yan nandyan mahahanap mo sa kaluluwa. Ngayon, ano yung espiritu? Ano yung espiritu? Kasi bago po tayo nakipag-isa sa Panginoong Jesus, yung espiritu po natin ay patay. Okay? Tatlo po yan. So, yung laman, yung katawan natin, yung kaluluwa, at yung espiritu. Bago po tayo nakipag-isa sa Panginoong Jesus, patay ito. Ang namumuno sa atin ay katawan at kaluluwa. Kaya wala po tayo yung mahirap po na lumaban sa tawag ng laman, sa mga pagsubok ng kalaban dahil wala pong nagbibigay lakas sa atin. Ang meron lang natin kaluluwa at katawan na parehong apektado ng kasalanan. 'Di ba? Kasi yun po nung nagkasala si Adan, pumasok ang kamatayan sa mundo. Hindi po perpekto itong dalawan to. Ang katawan pwedeng magkasakit, ang kaluluwa, kung ano-ano nangyayari dyan, kung ano nagiging masama ang tao at kung ano, walang namumuno. Ngayon po, kapag tayo ay nakipag-isa na sa Panginoong Jesus, nabubuhay ang Espiritu. Amen? Ayon sa original na plano ng Panginoon, dahil si Adan buhay ang Espiritu. Nung nagkasala si Adan, namatay ang Espiritu. Diba? Sabi niya, siguradong pag kinain mo tong prutas na to, sigurado mamamatay ka. Hindi naman siya namatay sa physical, namatay ang unang-unang agad, spiritual.
Ngayon na meron na tayong Jesus sa ating buhay, mabubuhay ulit po ito. At ito po ang magbibigay ng kapangyarihan at lakas na mamuno dito sa dalawa. Ang Espiritu po natin ay nakipag-isa na sa banal na Espiritu. Ito po yung sinasabing pinanganak muli. Ito ang bagong nilalang. Ang bagong nilalang kapag nakipag-isa ka na sa Panginoong Hesus ay ang inyong Espiritu. Hindi kasi naintindihan ng karamihan na ang Espiritu ay bahagi ng ating katauhan, di ba? Hindi nila naintindihan na ito po yung ipinanganak muli. Ito po yung born again. Ito po yung bagong nilalang. Kasi, di ba mga kapatid, di ba, likas na pagkatao natin ay makasalanan eh. Di ba? Bago tayo makipag-isa kay Jesus, ang likas natin na pagkatao talagang makasalanan eh. Kahit na sabihin mo mabait ka o kung ano yung 'di ba may yung sa ikapitong kabanata ng libro ng mga Roma, nasusulat doon, yung ayaw ko gawin, ginagawa ko. Hindi ko alam kung bakit, ayaw ko siyang gawin pero ginagawa ko pa rin. 'Di ba? Hindi niya mapigilan yung kanyang laman. Bakit? Dahil patay ang espiritu. Bago mo makilala si Jesus, patay ang espiritu. Wala kang laban sa tawag ng laman. Wala kang laban sa laban sa tukso. Wala kang laban sa tukso. Diba? Wala kang laban sa tukso kapag patay ang espiritu sa inyong buhay. Pero kapag nakipag-isa ka na kay Panginoong Jesus, mabubuhay ulit to. Mabubuhay ito ayon sa original na disenyo ng Panginoon. Dahil sa isang spirito at makikilala lang natin ang Panginoon mula sa spirito hanggang sa spirito dahil spirito po siya. Di ba? Ngayon, dahil doon, yung likas na pagkatao natin na makasalanan ay yun ang pinako sa krus. Yun ang kinuha ng Panginoong Hesus at pinako sa krus at nagkaroon tayo ng bagong pagkatao sa pamamagitan ng espiritu na bagong nilalang. Ang born again sa inyo mga kapatid ay hindi yung kaluluwa, hindi yung katawan, pero ang espiritu. Ngayon, na may kapangyarihan na tong espiritu at bago na siya bago na siyang nilalang, pwede na siyang maghari at mamuno dito sa dalawa. Yung makasalanan na itong dalawa, ito na yung mamumuno. Amen? So, kapag nakipag-isa na tayo kay Kristo, yung likas na pagkatao natin na makasalanan, napako sa krus, patay na ang dati niyang pagkatao, patay na yung dati nating pagkatao. Ito yung sinasabi nga dun sa, 'di ba, sa 2 Korinto, nasusulat na wala na yung dati nating pagkatao, sa halip ito'y napalitan ng bago. Ito po yung nangyari dun. Yung dati nating likas na pagkatao na makasalanan, yun ang pinako sa krus. Ngayon po ay bago na tayo nilalang. Wala na yung dati, nandito na ang bago. So, ngayon, muli tayong ipinanganak. Diba? Ito yung bagong nilalang. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, binigyan tayo ng bagong pagkatao. Kaya bakit kita huhusgaan ayon sa inyong dating buhay? Binago ka na ni Jesus. Yung dating ikaw, wala na yun. Pinako na sa krus. Yung likas mong pagkatao na makasalanan noon, wala na yun. Ang mayroon mo ngayon ay bagong pagkatao na galing sa Panginoong Hesus mismo, na binuhay ng banal na Espiritu. Amen? Ngayon, di ba, dahil dito, naging kaisa natin ng Panginoon sa Espiritu. Ang Espiritu natin at ang banal na Espiritu ay iisa. Kaya yun po ang paraan ng Panginoon na mamuhay sa atin at manatili sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sige, so dito po sa unang Korinto naman. Unang Korinto, 6 na kabanata, talata 17. Nasusulat, ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nagiging kaisa niya sa Espiritu. Mga kapatid, ito po ay patunay na kapag tunay na nakipag-isa ka na sa Panginoon, nakipag-isa ka na kay Jesucristo, na talagang itinalaga mo na siya bilang iyong tagapagligtas at ang iyong Kristo sa inyong buhay, na sa Kanya lamang ang pag-asa, sa Kanya lamang ang kaligtasan. Kapag tunay na nakipag-isa ka sa Kanya at tinanggap mo siya sa inyong puso na talagang siya ang Diyos at tayo'y manalig sa Kanya at magtiwala sa Kanya, nagiging kaisa natin ang Kanyang banal na Espiritu.
Mga kapatid, napakalaking ano po nito. Dahil ngayon, tatlong bahagi po tayo, di ba? Ang katawan, ang kaluluwa, ang espiritu. Ang espiritu mo ay kaisa sa espiritu ng Diyos. 100% ang espiritu mo ay espiritu ng Diyos. Na mayroon ka man ng kapangyarihan sa inyong pagkatao na pwede nang mamuno dito sa kaluluwa at sa katawan na dating sanay na gumawa ng kasalanan. Dati, wala kang kalaban-laban sa tukso. Ngayon, wala nang palusot. Meron na tayong kapangyarihan na magwagi laban sa tukso sa pamamagitan ng pagkaisa natin sa banal na espiritu. Amen? Balik tayo sa 2 Korinto. Ikalimang kabanata, talata 18. Nasusulat, ang Diyos ang gumawa ng lahat na ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi na kaaway. At pinili niya kami upang ang mga pangtao ay maging kaibigan, ang mga iba pang tao ay maging kaibigan rin niya. Ngayon, mga kapatid, sa bawat interpretasyon ng salita ng Diyos, kasi po, ang original na wika po nito ay salitang Griego, di ba? Ang lumang tipan, nasulat po yan sa Hebreo di ba? Salita ng mga Hebreo. Ang bagong tipan ay nasulat po, ang original po na teksto niyan, ang original po na sulat talaga niyan ay ang wika ang Griego. Ngayon po, siyempre, ang dalawang lingwahe, tatlong lingwahe, hindi naman basta-basta malilipat lahat, di ba? Marami tayong mga kasabihan sa Tagalog, sa Filipino, na hindi naman natin basta maipaliwanag sa Amerikano, parang mga joke, di ba? Minsan nagpapatawa tayo, nakakatawa siya sa Tagalog, pero pag in-English mo, di ba, hindi na nakakatawa, nawala na yung ano niya, yung punto. Di ba? Ganun din. Sa iba-ibang lingwahe, iba-ibang mga wika, may kanya-kanya siyang mga salita na hindi basta-basta na, di ba? Hindi basta-basta na ipapaliwanag sa ibang lingwahe o nalilipat ng ganun. Ngayon po, ito pong talata na to sa 18 talata, sinasabi niya na binilang na tayo mga kaibigan at hindi na kaaway. Naintindihan ko po yung punto na kumbaga nakipag-ayos na tayo sa Panginoon. Na dati kasi makasalanan tayo, so ang tingin sa ating kaaway. Ngayon na ginawa ni Kristo sa krus, na binayaran niya ang ating kaparusahan na dapat sa atin, sinalo niya, na binigyan niya tayo ng bagong buhay at tayo'y ipinanganak muli, bagong nilalang at kaisa na natin ang kanyang espiritu, magkaibigan na tayo. Diba? Bati na tayo. Hindi nagalit si Lord sa atin. Hindi nagalit si Lord sa kasalanan kasi patay na nga yung makasalanan natin na lumang pagkatao. Diba? Ngayon, pero pag binasa nyo po sa original na lingwahe to, original na wika na Griego, ang ginagamit na salita dito, hindi lang po na kaibigan at hindi na kaaway. Ang ginagamit na salita po dito, ang ibig sabihin nun ay makipagkasundo. Diba? Na maging kasundo na natin ang Panginoon at magtugma. Ang salita na ginagamit, kung ihahalin tulad mo nga sa wika natin sa Tagalog, ang lalabas dyan na salita ay tugma. Pagtugmain. Diba? Ngayon, sa English, reconciliation. Diba? Kaya importante rin tayong matuto tayo na magsaliksik at tignan natin kung anong kahulugan ba talaga ng mga original na salita na ginamit sa teksto. Kasi mahirap po, minsan wala naman pong perfecto na translation dito sa Bible. Kung ano man, kahit sa English, iba-iba. Kung pansinin nyo po, magturo ko ng English, ang gamit kong translation, minsan 4. Di ba? At gagamitin ko rin po ang tinatawag na concordance para makita kung ano ba talaga ang ibig sabihin nun sa original na wika. Ngayon po, dapat tayo matuto na, di ba? Tignan din po natin ang kahulugan. Dahil maganda naman po to, tama naman po yung sinasabi na ay binilang niya tayong mga kaibigan at hindi nakaaway, pinili niya tayo upang, di ba, yung iba pang mga tao ay maging kaibigan din niya. Ang sinasabi po dito kasi, totoo po, may limitasyon ng bawat interpretasyon ng salita ng Diyos di ba? Hindi lang kasi pagkakaibigan ang nangyari dito Pinag-uusapan dito ang ating pagkasundo sa Panginoon at ang ating pagtugma sa Panginoon.
Okay? Dahil patay na ang dati nating pagkatao ang dati nating pagkatao na noon ay likas na makasalanan at wala tayong magawa, patay na po 'yun. Ngayon na bago na tayong nilalang. Sa pamamagitan ni Jesucristo ay naiwasto na ang dating kapalpakan at pagkakamali ni Adan. Ulitin ko po 'yun. Dahil kay Jesucristo, naiwasto na ang pagkakamali at ang dating kapalpakan ni Adan. Dahil sa kanya, nagtugma na tayo sa Panginoon. May kasunduan na tayo sa Panginoon. Tugma. Alam niyo yung ibig sabihin ng tugma? Tugma. Yung match sa English, reconcile. Reconcile. Pag tugma na kayo sa Panginoon, magkamukha na kayo. Paano kayo magiging magkamukha ng Panginoon? Diba? Parang tugma, matching. Diba? Matching. Uy, diba? Yun yung pagtugmain mo eh. So pag nag-matching yan, at nagkaharap yan, at magkamukha, paano yun? Mga kapatid, bago ka naging bagong nilalang, kung mataba ka nun, pagkatapos mo maging bagong nilalang, mataba ka pa rin. Okay? Kung makulit ka, bago mo nakilala si Jesus, at naging bagong nilalang ka, makulit ka pa rin pagkatapos nun. Amen? Kapag mahilig ka sa tsokolate, bago mo nakilala si Jesus, pagkatapos kang maging bago nila lang, mahilig ka pa rin sa tsokolate. Ang punto ko mga kapatid, kasi ang nagbabago sa atin ay ang ating espiritu. So, ayon sa laman, ayon sa ating katawan, yung itsura mo, ganun pa rin, yung ugali mo, ganun pa rin, yung makasalanan natin pagkatao ang nawala. Yun ang napalitan ng bago. Pero yung ikaw, yung kaluluwa mo, ganun pa rin. Ang nagbago sa atin at naging bago nila lang ay ang espiritu. Yun pong paliwanag ko kanina. Pero ngayon, yung espiritu na yan ay hindi lamang nabuhay. Ito'y pinagtugma at eksaktong kamuka at kapareho ng banal ng espiritu. Dahil ang espiritu po natin ay 100% kaisa sa banal na espiritu. Magkamukha po tayo ni Jesus sa espiritu. Magkatugma po tayo ni Jesus sa espiritu. Kaya ang pagkatao nyo ay hindi na pwede yung luma. Yung luma nyo ay wala na. Napako na sa krus yun, hindi na babalik yun kailanman. Ngayon, dahil bago ang iyong espiritu, di ba? Nagtugma na kayo at nagkasundo na tayo may kasunduan na tayo sa Panginoon. Ang misyon po natin ngayon ay dalhin din po natin itong mensahe na to sa ibang tao. Nang makita rin nila at maintindihan nila ang pagmamahal ng Diyos. Na binibigyan sila ng pagkakataon na makipagkasundo na sa Panginoon. Magkaroon ng bagong buhay. Na magkaroon ng kapangyarihan upang magwagi sa laban ng tukso. Kasi dati wala tayong laban eh. Ngayon, pwede na dahil meron na tayong espiritu na kaya niyang mamuno at magbigay ng direksyon dito sa dalawa, sa kaluluwa at sa katawan. Na siya na ang dapat nating pakinggan. Hindi na yung katawan, hindi na yung laman. Amen? Ngayon mga kapatid, ang Espiritu ni Jesus ay nananatili at naninirahan na sa atin. Sa Espiritu, magkamuka at magkapareho na tayo ni Jesus. Kaya yung kanina sinasabi ko, kapag tinitignan ka ng Panginoon, hindi niya nakikita yung ikaw na dati. Hindi ka niya hinuhusgaan batay sa sukatan ng pagkatao. Hindi ka sinuhusgaan ayon sa iyong kasalanan o kagalingan o kung anong inaral mo o anong pamilya mo ano. Hindi. Ang nakikita niya ngayon ang Espiritu ni Jesus. Ang nakikita niya sa iyo, anak. Ganyan po kalaki at ganyan po kaganda ang ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Ibang klase talaga. Mula sa pagkatao na likas na makasalanan, ngayon tayo na ay bago at mayroon ng banal na pagkatao. Ang pagkatao natin mga kapatid, bago na. Hindi na tayo makasalanan. Nagkakaroon po tayo ng kasalanan, nagsasala po tayo. Hindi po kasi perpekto itong kaluluwa at ang katawan. Di ba? Hindi pa perpekto itong kaluluwa at ang katawan. Itong katawan natin, di ba? May hangganan po itong katawan natin. Nagkakasakit po ang tao. Di ba? Yung kaluluwa natin, sensitibo po sa mga nangyayari, ganyan. Kaya importante na dapat namumuno sa ating pagkatao ang espiritu,
ang banal na Espiritu. Dahil pag namumuno ang banal na Espiritu sa atin, kaya niyang mamuno dito at hindi to ilalapit sa kasalanan. Bago na kasi ang ating pagkatao, banal na tayo. Banal na tayo. Sa mata ng Diyos, ang tingin niya sa atin banal. Nga, mga kapatid, alam ko, sabihin mo sa akin, hindi ko naman nararamdaman na banal ako eh. May mga kasalanan nga ako. Oo, dahil nabubuhay ka dito sa kaluluwa at sa laman, hindi mo pinapakinggan tong Espiritu. Pero kapag pinakinggan mo ang Espiritu at sensitibo ka at sadya mo talagang na itututok ang iyong isip at puso dito sa Espiritu, na talagang babantayan mo ang sarili mo na talaga dapat sa Espiritu ako na nananatili at hindi ko pinapakinggan ang laman at mga tukso. Pag ginawa mo yun, mga kapatid, yung kabanalan natin sa loob ay makikita na rin sa labas. Mga kapatid, hindi ka banal dahil gumagawa ka ng banal na bagay. Hindi ka banal dahil nagpapanggap kang banal. Hindi ka banal dahil madalas ka magsimba. Hindi ka banal dahil masipag ka magbasa ng mga banal na kasulatan. Hindi ka banal dahil mahaba ka magdasal. Hindi ka banal dahil magaling ka kumanta ng mga worship songs. Hindi ka banal dahil doon. Banal ka dahil ang iyong espiritu ay bagong nilalang. Banal ka ayon sa biyaya ng Panginoon Diyos. Na hindi mo naman sinikap yan, hindi mo naman pinagtrabahuhan yan eh. Binigay. Biyaya. Biniyayaan ka ng Panginoon. Binigyan ka ng bagong anyo, bagong pagkatao dahil sa kanyang anak. Ganyan kaimportante si Jesus. Na ngayon, hindi ka niya hinuhusgaan ayon sa iyong mga kasalanan dahil si Jesus ang tumanggap ng iyong kaparusahan. Bago ka na. Anong gagawin natin dito sa bagong buhay na natanggap natin sa Kanya? Hayaan lang natin? Mga kapatid, ito kasi problema eh. Ito yung medyo problema ko sa mga turo ng mga simbahan ngayon. Ang ginagawa nila, biyaya ng Diyos. Akala nila, parang ticket lang na makaakit ng langit. Tingin nila yung biyaya ng Diyos. O yan, okay ka na, sige. O magtiis ka, tapos kita-kita na lang tayo sa langit pag namatay na. Tapos yun lang. Sige, bahala ka na sa buhay mo. Tsaga-tsaga ka na lang dyan hanggang isang araw, giginhawa ka rin pag namatay ka. Ganun ba yun? Hindi po yun ang nakasulat sa salita ng Diyos. Hindi po yan ang nasusulat sa banal na kasulatan. Ang nasusulat po dito na sa laki ng binayad ng Panginoong Hesus sa krus, sa laki ng hirap at sakit at parusa na pinagdaanan niya na wala naman siyang kasalanan na dinaanan niya para sa iyo, sa laki ng binayaran niya. Yun lang ba yung nakuha natin? Na meron kang libreng ticket papuntang langit? Ganun lang ba yun? Hindi po. Hindi po. Binigyan kanya ng bagong pagkatao. Na ang iyong espiritu ay bagong nilalang. Na iyong espiritu, ang bago mong pagkatao ay kaisa sa Panginoon. Na kahit saan ka pumunta at anong mangyari sa iyo, at kahit na anong problema ang dumating sa buhay mo, pwede kang tumayo sa katotohanan at sa pangako ng Panginoon na hindi ka niya iiwan kahit kailan. Hindi ka niya pababayaan kahit kailan. Pangako niya yun. Nasusulat yun sa libro ng Hebreo, ika-13 kabanata, ika-5 talata, kung di ako nagkakamali. Hindi ka niya iiwan ni pababayaan kahit kailan. Pangako ng Panginoon yun. Kapag tunay na tinanggap mo si Jesus sa inyong puso at ginawa mo siyang inyong tagapagligtas at talagang itinalaga niyo siya bilang Diyos sa inyong buhay, talagang magbabago lahat, mga kapatid. Magbabago lahat. Hindi lang to ticket na makaakit ng langit. Binibigyan ka niya ng bagong buhay. Amen? Sa 2 Korinto 5, talata 11, nasusulat, ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Mga kapatid, maganda rin naman yung paliwanag nito. Pero ulit, hindi po perpekto yung translation mula sa Griego sa Tagalog. Diba? Sa English medyo mas malapit pa, pero itong tama naman siya. Hindi ko naman sinasabing mali. Nasusulat lang dito na yung mga tao ay binilang ng Diyos na kaibigan, nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. Tama naman po yun.
Pero sa original na salita, 'di ba? Nasusulat dito na sa pamamagitan ni Kristo, 'di ba? Kung ako po yung magta-translate kung ano, sa pamamagitan ni Kristo, gumawa ng paraan ng Panginoon na maiwasto ang pagkakamali ni Adan at higit pa, pinaabot niya sa sangkatauhan sa buong mundo pinaabot niya sa buong mundo ang kanyang biyaya at ang kanyang kapatawaran. Para sa kung sino man na gustong tumanggap nito, andun si Jesus. Amen. Napakabigat po nito. Hindi lang to na, sige, bati na tayo, okay na. Okay, tama naman po yun. Pero gumawa ng paraan ng Panginoon na naiwasto niya ang pagkakamali at pagkasala ni Adan, yung hulog ni Adan, di ba? At hindi lang niya naiwasto yun, higit pa. Pinaabot niya sa buong sangkatauhan, tayo po ang magpapamalita na yung kanyang kapatawaran, kanyang biyaya, ay nandyan kung sino man ang gustong tumanggap nito. Hindi lang lamang niya nilimot ang ating mga kasalanan. Kasi po, dito sa talata na to, nasusulat dito na ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanyang mga kasalanan. Kung babasahin niyo po ang original niyan, hindi lamang niya nilimot ang ating mga kasalanan. Sa original, sinasabi nito ay hindi niya na binibilang ang ating mga kasalanan sa kasalukuyang panahon ng biyaya. Tama? Nabubuhay po tayo sa panahon ng biyaya, panahon ng grasya. Okay? Ngayon po, pag tayo yung nagkasala, hindi po tayo hinuhusgaan ng Panginoon na parang babatuhan ka ng kidlat o babatuhan ka ng apoy sa langit para patayin ka. Bakit? Kasi ibinuhos niya na lahat ng kaparusahan ng kasalanan sa kanyang anak na si Jesus. Nabuhos na lahat, binayaran niya na lahat. Yung dati mong likas na pagkatao ng makasalanan, yun yung kasama na pinako sa krus. Mga kapatid, bago na ang ating anyo, bago na ang ating pagkatao. Yung kaluluwa at laman mo, kahit sabihin mo, nararamdaman ko, hindi yun yung tunay na ikaw. Ang tunay na ikaw ay kung sino ka sa inyong spirito. Ang katotohanan na kung sino ka, ang tunay mong anyo ay mahahanap lamang sa loob ng inyong espiritu. At sa pamamagitan ng pag-aral at pagbabad sa salita ng Diyos at pagbigay ng oras na makasama natin at mapakinggan natin ang banal na espiritu na siya'y magtuturo sa atin. Kapag ginawa natin yun, ang katotohanan ng ating pagkatao sa loob na bago ay lalabas. Na dapat yung labas natin, kamukha nung nasa loob natin. Ang nangyayari kasi, yung labas natin, kamukha pa rin nung dating pagkatao natin. Wala na nga yun. Diba? Ito po yung sa tinatawag nga sa English na sanctification. Diba? Sanctification kasi, ang ibig sabihin nun, pagiging banal, ginagawang banal. Hindi ka naman unti-unti nagiging banal eh. Yung espiritu mo, 100% ginawa ng banal. Ang espiritu mo ay 100% na rin kaisa sa espiritu ng Panginoon Diyos na buhay. Ang espiritu mo, ang tunay mong pagkatao ngayon sa loob, ay 100% ng banal, 100% ng sanctified. Ngayon, ang kailangan mo na lang gawin ay ang espiritu mo ay ang mamuno sa inyong buong pagkatao para sumunod sa kanya ang iyong kaluluwa at ang iyong katawan. Nang makita sa labas, na makita sa inyong ugali, sa inyong kaluluwa, na makita sa inyong katawan na banal ka nga dahil yung katotohanan na kung sino ka sa loob ay lumalabas na dahil sa pagbigay mo ng oras sa salita ng Diyos at pagbigay mo ng oras at pagbabad mo sa presensya ng banal na espiritu. Mga kapatid, alam mo, ito, kitang-kita mo dito na may pagkakataong magbago at bumalik sa Panginoon ang lahat ng mga makasalanan. Ngayon na ang oras para gawin yun. Kung nasaan ka man sa buhay mo, hindi ko alam kung anong storyan ninyo o kung anong pinagdadaanan nyo sa buhay o kung saan ka ba nanonood nito. Pero mga kapatid, may pag-asa. May pag-asa magkaroon ng bagong buhay. May pag-asa. Alam mo mga kapatid, marami sa grupo po namin, sa ministry po namin, na galing po kami sa mga buhay ng makasalanan. Marami po sa amin dati ay alipin ng droga, alipin ng alak, alipin ng sugal, alipin ng kalaswaan at kung ano-anong kasamaan. Wala pong sikreto sa ginawa namin kung bakit kami naligtas doon. Wala pong ibang sikreto, walang ibang
special na programa o kung anong o gamot, wala po. Isa lang po ang aming ginawa. Sinuko namin lahat sa Panginoon Diyos. At tinanggap namin ang kanyang banal na espiritu na siya'y nagbigay sa amin ng bagong buhay. Mga kapatid, madami po kami kasama dito sa ministeryo na talagang dating loko-loko. Yung mga iba, dinampot ng pulis, iba matagal na kulong, iba kung saan-saan, sinaksak sa rehab, sinaksak. So, madami pong masasamang tao na nakasama namin noon. Ngayon po'y lahat ay nagsisilbi para sa ating Panginoong buhay. At posible lang po ito dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. At dahil ang kanyang spirito ay ngayon kaisa na sa atin. Bago na po ang ating anyo, bago na po ang ating pagkatao. Yung makasalanan na ikaw, wala na yun. Wag na wag po kayong mawawala ng pag-asa. Ngayon kung ikaw ay isang Kristiyano, na matagal ka ng Kristiyano pero pakiramdam mo napakasama mo pa rin. Mga kapatid, isa lang ang pinapakita nun. Pinapakita nun na namumuhay ka mula sa inyong kaluluwa at hindi mula sa inyong spirito. Dahil sa espiritu mo, kung matagal ka ng Kristiyano at madami ka pa rin ginagawang mali, mga kapatid, hindi nagbago ang inyong pagkatao. Hindi nagbago ang inyong anyo. Ang espiritu nyo ay kaisa pa rin sa espiritu ng Panginoon Diyos. Ang problema lang ay namumuhay ka dito mula sa kaluluwa imbes na dito sa espiritu. Ngayon, paano natin naayusin yun? Magbalik tayo sa salita ng Diyos. Balik tayo sa salita ng Diyos. Hawakan natin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, nasusulat sa libro ni Juan sa ika-16 na kabanata, ika-6 na talata, nasusulat doon na si Jesus ang katotohanan, siya ang daan, siya ang paraan. Di ba? Si Jesus ang katotohanan. Mga kapatid, ito kasi yun eh. Ang katotohanan ay isang tao. Hindi siya isang bagay. Ang katotohanan ay isang tao. Ang salita ng Diyos ay naging tao. At ang pangalan ng tao na yun ay si Jesus. Amen? So si Jesus ang siya mismo nagsabi ng Panginoon na siya ang katotohanan. Siya ang daan, siya ang paraan. Siya ang katotohanan. Ang katotohanan ay hindi lamang inaaral. Ang katotohanan ay dapat nating kinikilala. Amen? Ang katotohanan ay hindi lamang inaaral. Ang katotohanan ay isang tao at siya'y dapat nating kinalanin. Pangalan niya si Jesus. Ang problema ho kasi is karamihan po ng simbahan at karamihan po ng nananampalataya sa Panginoon, tinuturuan lang kung paano mag-aral. Na magbasa ka, magganito ka. Di ba? Madaling sabihin po yun. Pero nakakalimutan po ng karamihan na ang katotohanan ay isang tao. At dapat natin siyang kilalanin, dapat natin siyang bigyan ng oras, dapat natin siyang pakinggan. Hindi yung tayo lang yung salita ng salita, pero siya mismo bigyan natin siyang pagkakataon na kumausap sa ating puso. Buhay po ang salita ng Diyos. At kung bubuksan nyo lang ang inyong puso, talagang lalabas ito at kakausapin ka niya. Tuturuan ka niya. Yan po ang trabaho ng banal na Espiritu. Siya ang magtuturo sa atin, siya ang magdadala sa atin sa katotohanan. Amen? Ngayon mga kapatid, pinaabot ng Panginoon ang kanyang kabutihan at kabaitan sa sangkatauhan. Alam nyo ba, tayo ngayon, tayo ang kanyang mga sugo. Tayo ang may dala ng mensahe na to. Amen? Ngayon mga kapatid, lipat po tayo sa sunod na talata. 2 Korinto 5, talata 20, nasusulat. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Mga kapatid, lumapit na tayo sa Panginoon. Kung matagal ka ng Kristiyano, meron ka pa rin bitbit, meron ka pa rin, mga kapatid, ibigay nyo na sa Kanya. Ilapag nyo sa Kanyang paanan. Talikuran na natin ang mga dating buhay natin. Bakit? Dahil pag meron kang Jesus na buhay sa inyong puso, imposible kang maging talunan. Ikaw ay magwawagi. Ikaw ay higit pa sa isang mananakop kapag buhay si Jesus sa inyong buhay. Ang inyong pagkatao na dating likas na makasalanan ay patay na. At kaya mo nang labanan ng mga tukso, kaya mo nang labanan ang diablo, kaya mo nang labanan ang mga problema ng mundo na to, kaya mong harapin ang bukas. Bakit? Dahil kasama nyo at kapiling nyo at kaisa nyo ang Panginoon na naghahawak ng bukas na yun sa kanyang kamay. Diba? Mga kapatid, tayo ang ginagamit ng Panginoon
para umapela sa mga puso ng mga kapatiran natin, mga kapatid natin na nalulunod pa sa mga alon ng kasalanan, di ba? Na kaya hindi sila makalapit sa Panginoon kasi pakiramdam nila nalulunod sila sa kanilang mga kasalanan. Tayo ang umaapela, di ba? Sa mga puso nila, may bagong buhay na ibinibigay ang Panginoon at bagong pagkatao na mapayapa, bagong pagkatao na masagana, makapangyarihan, mapagmahal at malaya na binibigay ng Panginoon. At kapatid, libre ito. Binibigay niya sa atin to dahil sa kabaitan na kabutihan ng kanyang puso. Biyaya. Hindi po ito sweldo, biyaya. Wala po tayong magagawa para mabili ito. Hindi po ito nabibili. At binigay ng Panginoon to dahil sobrang mahal niya sa atin. Dahil sa kabutihan ng Panginoon, ang ating mga buhay ay nagiging matibay na patunay at ebidensya na merong pag-asa. Huwag kang susuko kahit kailan. Kapag pinili nating talikuran ang buhay ng makasalanan at makipag-isa na tayo kay Jesucristo, tayo ay siguradong magtatagumpay, mga kapatid. Kaya nasusulat sa libro ng Roma, 8 kabanata, talata 37, nasusulat, hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Kapag kumapit ka sa Panginoon, sigurado kang magtatagumpay. Kahit na anong galing mo, kahit anong talino mo, kahit anong yaman mo, hindi ka sigurado magtatagumpay sa sarili mo eh. May hangganan lahat yan eh. Pero ang Diyos natin, na ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan, sigurado tayong magtatagumpay sa kanya. Amen? Mga kapatid, nasusulat dito sa 2 Korinto 5, talata 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid na tayo sa harap ng Diyos. Lahat ng kamalian natin, mga kapatid, na iwasto, lahat ng ating kahinaan, kanyang kinuha at binigyan tayo ng bagong pagkatao. Mula sa kanyang sariling lakas at kapangyarihan, ibinuhos niya sa atin. Dahil siya na yung namumuhay sa atin, hindi na tayo. Diba? Itong nasusulat dito, pag binasa mo sa original na wika, sa Griego nga, nasusulat na hindi lang tayo naging banal, tayo ay naging kanyang kabanalan. Naintindihan niyo po ano ba yung pinagkaroon? Hindi lang niya inayos yung problema natin. Binigyan niya tayo ng bagong pagkatao, ng espiritu na buhay, na yun ay espiritu niya rin. Kaisa natin siya. Kaya ngayon, hindi lang po tayo banal, tayo ay kanyang kabanalan. Ang mismong anyo natin ay nagbago dahil sa banal na espiritu. Di ba? So, ang punto nito, mga kapatid, dapat talaga natin itapon yung dati. Huwag na natin babalikan yung dati. Dahil patay na yun eh. Pag sinabing wala na yung dating pagkatao, wala na dapat talaga. Bakit pa natin babalikan yung dati nating pagkatao na walang ginawa kundi gumawa ng sala at papunta sa kamatayan? Mayroon na tayong bagong pagkatao. Mamuhay na tayo ngayon ayon sa ating bagong pagkatao. Kung ano ka man dati at kung tunay na talagang tinanggap mo si Jesus bilang iyong Kristo at tagapagligtas, burado na yung dati. Burado na yun. Wala na yun. Sa mata ng Diyos, tapos na yun. Ikaw na ay isang anak. Ipinanganak ka muli bilang isang anak at bago nilalang ng Panginoon. Bayad na ang iyong parusa. Si Kristo ang nagbayad. Hindi na natin kailangan matakot sa kaparusahan dahil si Kristo na ang sumagot. Sa libro ng Roma, 8 kabanata, 1 talata, nasusulat, kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa kay Kristo. Mga kapatid, binayaran niya ito para ikay maging malaya. Binayaran niya ito gamit ang kanyang buhay para sa iyo. Hindi na pwede patayin muli ang isang namatay na. Amen? Pag patay na yung dating ikaw, patay na yun. Di ba? Kaya't sa mata ng Diyos, hindi ka na isang alipin na makasalanang pagkatao. Ngayon, ikaw ay isa ng anak. Ito na po ang huling talata na para sa ating aral ngayong gabi. Masusulat sa libro ng Galacia, 4 na kabanata, 6 at 7 talata. Nasulat, at upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. Isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. At nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama, Ama ko. Napakaano po nito. Ang tawag mo sa Panginoon ay Ama, Ama ko.
Sa English, Abba, Father, Daddy, Papa, Ama, Ama ko. Hindi ka na alipin, isa ka ng anak. Yan ang bago mong pagkatao, yan ang bago mong anyo. Hindi na kayo alipin, kundi anak. At dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana niya. Hindi ka lang anak, isa kang tagapagmana niya. Amen? Mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Huwag natin maliitin ang pagtagumpay ni Jesus sa krus. Huwag natin maliitin ang kanyang ginawa sa ating buhay. Huwag natin maliitin ang kanyang pagmamahal. Huwag po natin maliitin ang ginawa ng Panginoon para magkaroon lang tayo ng bagong pagkatao at bagong anyo. Amen? So mga kapatid, nagpapasalamat ako sa oras ito. Mahal na mahal ko po kayo sa pagmamahal ni Jesus. Nanalangin po ako na kayo'y nasa mabuting kalagayan at magkita po tayo muli. Maraming salamat po. Mahal ko po kayo. God bless you.